Noong 1987, nasama ang kwentong ito sa The New York Times article na sinasabing isa na yata ito sa pinaka-convincing at intriguing na kwento ng reincarnation. Ako mismo ay hindi naniniwala sa reincarnation dahil marami na nagsasabi tungkol sa mga kwento tungkol dito na wala namang sapat na ebidensya at wala ring mga sapat na patunay. At alam kong ganun din kayo. Pero subukan nyo lang sundan at pakinggan tong kwento ni Dorothy Eady. Sinubukan siyang labanan at pabulaanan ng mga expert at Egyptologist pero hindi nila magawa. Dahil may mga impormasyon siya tungkol sa ancient Egypt times na kung saan matatagpuan yung garden dun sa Egypt, kung saan may matatagpuan na libingan, kung saan nilibing yung mga nakasama niya nung una niyang buhay. At malaki rin ang naitulong niya sa mga Egyptologists, historian at sa mga expert dahil malaki ang naitulong niya sa malalaking discoveries sa Egypt na magsisimula ka na lang mapaisip na baka nga reincarnated siya at nabuhay na siya 1,000 taon mula ngayon. Si Dorothy Eady ay pinanganak sa London, England noong January 16, 1904. Tuwang-tuwa yung magulang niya dahil siya yung unang anak nila. Pero sa kasamaang palad, nung 3 years old si Dorothy, nalaglag siya sa hagdan nila. At nung dumating yung personal doctor ng pamilya niya, ay dineklara siyang patay na. At nung dumating na yung mga taong kukuha sa katawan ni Dorothy, ay gulat na gulat sila dahil nakita nila siyang naglalaro sa kwarto niya. Galit na galit yung mga magulang ni Dorothy dun sa doktor dahil sinabi nitong patay na yung anak nila, yung pala ay hindi pa. Pero nangako yung doktor sa kanila na yung oras na dumating siya sa bahay nila ay totoong patay na talaga si Dorothy. Dito nagsimula magbago yung mga inaasta ni Dorothy. Tuwing gabi ay lagi nilang naririnig si Dorothy ang umiiyak at pupuntahan siya kaagad ng mga magulang niya. At tinatanong siya kung bakit siya umiiyak. Ang lagi niyang sinasabi ay napanaginipan niya yung totoo nilang bahay at pauwiin na siya sa kanila. Pero sinasabi sa kanya ng mga magulang niya na nasa bahay na sila. Pero palaging ipinipilit ni Dorothy na hindi siya doon nakatira. Nagpatuloy ito ng ilang taon na palagi nilang nakikita si Dorothy umiiyak bago ito matulog. Palagi rin bukang bibig ni Dorothy yung napakagandang garden na palagi niyang pinupuntahan katabi ng bahay nila. Nagpatuloy ito hanggang sa mag 7 years old si Dorothy. At dumating sa punto na hindi na pinapayagan si Dorothy pumunta sa religion Sunday class nila. Dahil kinukontra niya yung mga nagtuturo dito, sinasabi niyang salungat ito sa paniniwala nila at hindi nila dapat yun paniwalaan. Pati sa local church nila hindi na rin siya pinapapunta dahil hindi niya rin sinusunod yung ilang patakaran dun sa simbahan at hindi niya rin inaawit yung ilang awit dito dahil sinasabi niyang labag ito sa Diyos na pinaniniwalaan niya.